Diyos ko po. Saan ba ako napadpad nito? Kuya, huwag mo na akong habulin. Wala talaga akong dalang delivery. Hindi ko pa nga natatanggap ang order eh. Hay, sa gitna ng masukal na kabubatang ito. Sana may makakain man lang. Hala, yung tropa sa harap. Takbo, may halimaw sa likod mo. Saan galing ang tanghaliang ito? Ubo. Saan galing ang halimaw na ito? Huwag kang mangahas na manakit ng tao. Isang hamak na uod lang. Nangangahas ka pang duraan ako. CJ. Ay. Inay ko po. Diyos ko po. Lumilipad gamit ang espada. Naglalabas ng enerhiya ng espada. Mundo nga talaga ito ng mga immortal. Hindi ito special effects. Tunay na immortal nga. Gutom na ako, wala akong oras makipaglaro sa'yo. Hatiin ang liwanag at anino. Lanan. Hindi ko akalain kahit kakaiba ang suot mo. Magaling ka palang magluto. Mas masarap pa ito kaysa sa mga tableta ng pag-aayuno. Sabihin mo nga, bakit ka hinahabol ng mistikong ahas na bakal na yon? Hindi ko rin po alam eh. Habang nangungulekta ako ng mga halaman, aksidente akong nahulog sa bangin. Pagkagising ko, may nakahandusay ng malamig na bangkay sa tabi ko. Naisip ko na hindi pwedeng umuwi ng walang dala. Kaya pinulot ko na lang ang bag na ito. Sino ba namang mag-akala na pagkapulot ko pa lang? Bigla na lang sumulpot ang dambuhalang iyon at hinabol ako na parang baliw. Titignan ko lang kung paano ka mag-imbento ng kwento. At pagkatapos nyon, nakatagpo ko na po kayo, dakilang immortal. Ang bagay na pinahahalagahan ng isang mataas na antas ng halimaw. Siguradong hindi ito ordinaryo. Buksan natin at tingnan. Isang tableta ng pagtitipon ng enerhiya. Isang pangkaraniwang manual ng paggabay sa enerhiya. At mayroon ding isang sirang kalabasa na walang kahit katiting na espiritual na enerhiya. May silbi pa ng kaunti itong kautusan ng Kinshan. Puro basura lang pala ang mga ito. Dakilang immortal, aking Panginoon. Napakalakas ng inyong kapangyarihan. Tanggapin niyo po akong alagad. Hindi naman mataas ang hiling ko. Kahit tagapagsilbi lang ng tsaa at tubig. O tagatakbo at tagaluto ng karne para sa inyo araw-araw, sapat na. Huwag kang masyadong feeling close. Ako nga mismo, hindi ko alam kung saan kukuha ng susunod kong kakainin. Bakit pa ako magsasama ng pabigat na tulad mo? Kung gusto mo talagang mag-cultivate. Nakikita mo ba ang kautusan ng Kinshan na yan? Dalhin mo iyan. Maaari mo itong ipalit ng direkta para sa isang pwesto bilang panloob na alagad. Mas mabuti yon kaysa sumunod ka sa akin. Ubo pero. Ang pagkikita natin ay tadhana. Napakain mo ako ng inihaw na karne. Hindi naman pwedeng wala kang mapala sa pagod mo. Ganito na lang, ang lumang dilaw na tela na ito ay sakto para sa akin. Para matapalan ang butas sa aking kasuotan. Kukunin ko na lang ito kahit medyo labag sa loob ko. Ang natitirang mga tableta, manual kautusan. At ang sirang kalabasang ito. Sa'yo na lahat. Maraming salamat sa inyong biyaya, dakilang immortal. Huwag mo na akong ihatid. Bata, naway swertehin ka. Siguradong magandang bagay ang dilaw na telang iyon. Kinuha niya at tumakbo agad, napakawalang hiya. Ay. Hindi pwedeng manatili ng matagal sa mapanganib na lugar na ito. Ang amoy ng dugo kanina. Mukhang huli na ako ng isang hakbang. Naunahan na pala ako. May amats ba sa utak ang mga naglilinang na to? Di man lang makapaglagay ng recruitment booth sa baba ng bundok. Ito na ba talaga ang pintuan ng bundok? Sabi nila dakilang sekta to ah. Mas maayos pa ang ticketing booth sa mga tourist spot kesa rito. Isang karaniwang tao, nagmamalaking tumapak sa pintuan ng mga immortal. Bago ko pa mabunot ang espada ko. Lumayas ka na pabalik sa pinanggalingan mo. Senior, wag muna. Nandito ako para maging alagad. Maging alagad, isang basurang tao na tulad mo, nangarap agad na makatapak sa langit. Huling beses ko na tong sasabihin, lumayas ka. Kuya, wag ka munang manakit. Ako, may hawak akong ganito. Kautusan ng Kinshan, paanong napasa kamay mo yan? Napakalaki ng kahulugan ng kautusang ito. Tungkol sa kung paano ko ito nakuha. Puno ng sekta lang ang pwede kong pagsabihan. Sige, dadalhin kita sa puno ng sekta ngayon din. Lipad. Anak ng tapak Tahin mo iyang bibig mo. Imulat mo iyang mga mata mo at tumingin ka ng maayos.
Sinasabi mong ang kautusan ng Qingshan na to ay pamana ng lolo mo. Puno ng sekta, napakamalas ng buhay ko. Bata pa lang ako, kami na lang ng lolo ko ang nagdadamayan. Nung nakaraang buwan, namatay siya sa gutom. Bago siya mamatay, sinabi niyang dalhin ko to para humingi ng kapalaran sa immortal. Maway patuloyin niyo ako, puno ng sekta. Maghintay ka muna sa gilid na bulwagan. Siyang kapatid at puno ng sekta. Ang hawak ng mortal na yan ay ang tunay na kautusan ng Qingshan. Sinumang may hawak ng kautusan ng Qingshan nakakatok sa tin. Sumanuman ang kanyang pinagmulan. Dapat siyang gawing panloob na alagad. At bibigyan ng isang kapsula ng foundation. Upang tulungan siyang tumapak sa landas ng paglilinang. Hindi ako pumapayag. Sa panahong ito naubos na ang espiritual na enerhiya. Daan-daang alagad ang nagpapatayan para lang sa tatlong kapsula ng foundation, halos magkabasag-basag na ang mga ulo nila. Tapos may biglang lalabas na lang para kumuha ng isa. Sino ang matutuwa riyan? Ang ibigay lang to sa isang mortal ay parang pagtatapon ng kayamanan. Kahangalan, ang utos ng mga ninuno ay hindi pwedeng gawing laruan. Mga nakatatandang kapatid, wag muna kayong mag-alburuto. Ang patakaran ay nakataga sa bato. Pero ang tao ay marunong gumawa ng paraan, di ba? Ang kapsula ng foundation na to ay para lang sa mga nasa rurok ng key condensation. Subukan muna natin ang kanyang spirit core talent. Kung may spirit core man siya, hayaan siyang magsanay mag-isa. Pag hindi siya giniyahan ng nakatataas, inabot na ng puting tupa bago siya magtagumpay. Sige, ganyan ang gagawin natin. Ito ang bato ng pagsubok ng Qingshan. Ipatong mo ang palad mo rito. Pumikit ka. At alisin ang lahat ng gulo sa isip mo. Isang subok lang, malalaman na natin. Diyos ko, maawa ka. Bigyan mo man lang ako ng pinakamataas na kalidad ng spirit core. Ang bilis ng kilos niya. Ay. Diyos ko po. Ayon sa direksyon ng bato ng pagsubok sa pangunahing tuktok. Lumalabas ang puting liwanag hanggang langit. Walang katiting na dumi. Anong antas ng kababalaghan to? Baka naman bumaba na ang alamat na henyo sa mundong to. Tumingin kayo. Ang espiritual na enerhiya ng buong sekta ay dumadaloy patungo sa pangunahing tuktok. Tayo na, tingnan natin. Diyos ko po. Napakalakas na galaw ng espiritual na kapangyarihan. Siguradong pinakamataas na kalidad ng spirit core to. Ang kakatwa naman nito. May kulay dapat ang bawat spirit core. Pero ang liwanag na to, wala man lang kahit anong dungis. Anong uri ng katangian ng spirit core yan? Iyan ay spirit core na walang katangian. O mas kilala sa tawag na void spirit core. Ano? Ito na ba ang maalamat na walang kwentang void spiritual root? Eksakto. Naku, nakakainip naman. Ano ba talaga ang void spiritual root na yan? Mukhang nakakatakot ah. Bakit naging basura lang yan? Hindi mo ba alam, ikatlong kapatid? Ang void spiritual root na ito ay walang permanenteng elemento. Kaya nitong gayahin ang kahit anong elemento. Sa parehong antas. Talagang wala siyang katapat ha? Hindi ba't napakalakas nyon? Bakit naging basura? Malakas nga talaga. Pero patas ang langit, di ba? Dahil nasa sobrang lakas nito. Ang kailangang spiritual key para makalagpas ay libu-libong beses kaysa sa karaniwan. Noong unang panahon na sagana ang spiritual key. Talento iyon ng mga immortal. Pero ngayon natuyot na ang spiritual key. Habang buhay na lang siyang maiiwan sa key refining stage. Hahaha, napakahusay. Dahil hindi na siya makakapasok sa foundation building kailanman. Hindi ba't makakatipid tayo sa kapsula ng foundation, hahaha. Ah, ayos na, sigurado na ito. Ang epektong ito ay tiyak na isang S-class na talento. Sectmaster, mga elder, ano sa tingin nyo? Hindi ba't napakalupit ng talento ko? Hindi masama, hindi masama. Ang sayo ay isang pambihirang spiritual root na isa sa 1,000,000. Hindi nga ako niloko ng mga nobela sa internet. Diretso lipad agad sa simula. Iyan bata. Pambihira ang talento mo. Kailangan mo ng gabay ng isang sikat na guro. Ang ika-4 na elder ng tuktok ng Kaiju. Gusto mo bang sumapi sa ilalim ng tuktok ng Kaiju? Ang pinakamalakas na cultivator. Kung mapapasailalim ako sa isang malakas na master. Hindi ba't pwede na akong maghari-harian? Maraming salamat sa paggabay, elder. Ang alagad na ito ay tao ng tuktok ng Kaiju sa buhay. At multo ng tuktok ng Kaiju sa kamatayan. Mabuting bata. Dalhin mo ang junior brother mong si Lin Feng sa tuktok ng Kaiju. Kumuha ng 2 set ng kasuotan ng inner disciple at pangunahing cultivation manual. Iayos mo siyang mabuti. Opo. Ika-5 junior brother, isang walang kwentang ugat na hindi makakapag-foundation building. Bakit kailangan pang isiksik sa tuktok ng Kaiju ng ika-4 na junior sister? Sectmaster senior brother.
Malamig ang personalidad ni Senior Sister Muksu. At madalas siyang wala sa sekta sa buong taon. Liblib ang tuktok ng kaiju. At wala pang tao roon. Itapon siya roon para hayaang mabuhay o mamatay sa sarili niya. Para na rin matikom ang bibig ng mga tagalabas. At hindi rin labag sa batas ng mga ninuno. Guro. Ang alagad mong si Xiaofeng ay narito upang magbigay galang. Ito ba ang teritoryo ng isang malakas na master? Hindi ba't isa lang itong medyo upgraded na bahay kubo sa bukid? Puro panluloko lang pala. Binigyan ako ng mga tusong matatandang iyon ng huwad na titulo ng Inner Disciple. Pero itinapon naman ako sa liblib na lugar na ito. Sinasabi pang isa sa 1,000,000. Sa katunayan ay itinuring lang akong basura na ipinatapon. Kahit papaano ay Inner Disciple pa rin ako. Tingnan natin kung anong laman ng newbie gift pack na ito. Sana naman ay walang typo sa loob nito. May espiritu ang langit at lupa. Tanggapin ito sa Dantian. Gabayan sa buong katawan. Ito ang paggabay sa ki. Sa panahon ng pagtatapos ng Dharma. Tuyot na ang spiritual ki. Huminga ng oxygen 02. Gabayan ng oxygen 02. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Oxygen na talaga. Ang naunang nagsulat ng aklat na ito ay tiyak na isang science student. Ang ibang tao ay nag-ipon ng espiritual na lakas para maging immortal. Pero ikaw nag-ipon ng oxygen para huminga. Ito na nga ang binagong bersyon ng mantra ng pag-ipon ng lakas 2.0. Hayaan mo na nga. Kumain muna ako ng kapsula ng pag-aayuno para malaman ang sikmura. Anak ng tokwa, iluwa mo ang rasyon ko. Ikaw na mapang-aping kalabasa. Pati pagkain ng baguhan, ninanakaw mo. Huminga ng malalim, bilisan mong sumipsip ng oxygen. Kung ang espiritual na ugat ng ordinaryong tao ay parang sapa, ang aking espiritual na ugat ng kawalan ay isang tuyong itim na butas na walang katapusan. Punuin mo ako ng todo. Ang baho. Unang antas ng pagsasanay ng ki. Diretso na agad akong nakatapak sa pintuan ng pagiging immortal. Mga tusong matanda. Nagkamali kayo ng kalkula. Ikaw namang sirang kalabasa na ito. Kapag walang tableta, parang namatay ang sistema. Walang kaibuturan ang reaksyon. Masyadong mabagal kung aasa lang sa pagsipsip ng oxygen. Sa ganitong usad pagong, kailan pa ako aabot sa ikalawang antas ng pagsasanay ng ki? Pero ang ligaw na manok dito sa tuktok ng kaiju. Walang duda na masarap talaga ang karne. Hindi tulad ng mga manok na pinalaki sa feeds. Ang bango naman ng inihaw na manok. Sino ba ito? Hindi ba ito ang pumasok sa sekta nitong nakaraang araw? Ang henyo na may espiritual na ugat ng kawalan. Bakit nagtatrabaho bilang tagapagluto rito sa masukal na bundok? Nitong mga nakaraang araw. Nakapagpasok na pala siya ng lakas sa katawan. Unang antas ng pagsasanay ng ki. Karapat dapat nang tawagin henyo ng espiritual na ugat ng kawalan. Sayang nga lang, kahit gaano kabilis magsanay, kung hindi makakaabot sa foundation. Isa pa rin siyang basura. Ano ang kailangan niyong dalawa? Nagkataon lang na nagpapatrolya kami rito sa bundok ngayon. Dahil magkasama naman tayo sa sekta. Mabuti pang bigyan ka naming mga nakatatandang kapatid ng ilang payo. Payuhan ako. Tama. Ang gabay naming magkapatid sa isang baguhang tulad mo ay isang napakalaking biyaya. Yenen, masarap ang pagkakaihaw ng manok na ito. Ituturing na lang natin itong bayad sa pagtuturo sa amin. Bakit parang hindi yata tanggap ng nakababatang kapatid? Tanggap. Siyempre tanggap ko. Kayong dalawang walang hiyang nilalang. Ano ito? Ito ba ang lakas na dapat mayroon ang unang antas ng pagsasanay ng ki? Ano naman kung malakas ka, baging ng kahoy? Puno. Umalis ka riyan. Salamang ka ng bolang apoy. Off? Henyo raw. Pero isang hangal lang na puro lakas pusa. Nangahas ka pang lumaban sa akin. Ngayong araw, patatawarin ko muna ang buhay aso mo. Sa susunod, matuto kang yumuko kapag nakikiharap sa tao. Hehe. Kahit gaano ka pa kalakas. Kung hindi ka marunong ng salamang ka, bugbog sarado ka pa rin. Buwisit, naging pabaya ako. Hala, nalaglagan ba sila ng gamit? Isang inihaw na manok kapalit ng buong ari-arian sa supot ng imbakan. Tubong lugaw ako rito. Kumusta, nakuha ba ng batang iyon ang supot ng imbakan? Huwag kayong mag-alala, nakatatandang kapatid. Sakto lang na ang baguhang iyon ang sumalo ng sisi.
Ano, nahanap na ba ang magnanakaw na kumuha ng aking supot ng imbakan? Huminahon po kayo, Ate Wanggang. Ang dalawa kong walang kwentang nakababatang kapatid habang nagpapatrolya sa tuktok ng Kaiju ay nakita mismo ang bagong Nina si Lin Feng. Napalihim na naghahalungkat sa inyong supot ng imbakan. Isang baguhan pa lang nakapapasok pa lang sa sekta. Ang lakas ng loob na magnakaw sa akin. Pumunta ka sa tuktok ng Kaiju. Ngayong araw talagang tatadtarin ko siya sa 8 piraso. Gaya ng inaasahan sa bag ng isang immortal. Matindi pa rin ang selyo ng espiritu rito. Gamitin ang buong lakas para masira ito. Grabe, may nalaglag na mga ginto, hahaha. Wanggang. Sa pangalan pa lang, alam mo ng astig at matapang ito. Hindi ko siya dapat kalabanin, hindi talaga. Ganyan ba kabigat ang panlasa ng mga matatapang na lalaki sa mundo ng kultibasyon? Wala akong pakialam kung si Wanggang man siya o si Ligang. Basta napunta sa kamay ko, kapalaran ko na ito. Ano ito, parang may mali. Ang mayayamang pamilyang ito, pagkatapos inumin ang gamot. Dala-dala pa rin ang bakanteng bote. Halatang-halata na may kumuha na ng totoong magagandang gamot sa loob. At sinadyang iwan ang bakanteng bote at mga basura para sa akin. Para palabasin na ako ang umubos ng gamot. Buwisit, ginawa pa akong tagasalo ng sisi. Ang husay ng plano nila Grabe ang mga spirit stone ko. Sana man lang nag-iwan ng isa para sa alaala. Naging pabaya ako. Sa susunod, hindi ko na ipapakita ang yaman ko. Sa harap ng malas na bagay na ito. Kahit isang patak lang. Kahit maliit na bagay ay mahalaga pa rin, sipsipin mo. Grabe naman. 5 pirasong spirit stone at ilang tableta ng gamot, tunog lang ang narinig ko. Ang walang bottomless pit kong ugat ng espiritu kapag ipinagsama sa sirang lalagyan na ito ay parang tambalan ng mga halimaw na lumalamon ng ginto. Sino ang magnanakaw na nagngangalang Lin Feng? Lumabas ka rito at harapin mo ako. Grabe, ikaw si Wanggang. Lin Feng, ikaw na magnanakaw. Lumabas ka rito at tanggapin ang kamatayan. 8. Mali yata ang napuntahan mong bundok. O baka nagkakamali ka ng tao. Kapasok ko pa lang sa sekta noong isang araw. Araw-araw lang akong nagwawalis dito sa abandonadong tuktok ng Kaiju. Hindi pa nga ako nakakalabas ng tarangkahan ng bundok. Paano naman ako makakapagnakaw ng kahit ano? Sinasabi mong hindi ka nagnakaw, ha? Kung ganoon, ang aking jade token ng pagkakakilanlan. Bakit nandito sa lugar na ito? Huli ka sa akto. Gusto mo pa akong gawing tanga? Tikman mo ang espada ko. Grabe, naging pabaya ako. Nakalimutan kong sirain ang ebidensya. Lanan. Naiwasan mo pala yon. 8. Talagang napagbintangan lang ako. Kahit na gusto mo akong hulihin. Patapusin mo muna ako sa pagsasalita. May gana ka pang magdahilan. Babaliin ko ang mga binti mo ngayon din. At ako mismo ang magdadala sa iyo sa hall ng pagpapatupad bilang ebidensya. Buwisit, puro kalamnan yata ang laman ng utak ng babaeng ito. Dito na ba matatapos ang buhay ko? Ano? Ay. Ang mga tao sa aking tuktok ng Kaiju. Kailan pa naging karapatan mo na saktan o patayin? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Na gumawa ng karahasan dito sa aking tuktok ng Kaiju. Siya ang pinakamalakas na ika-4 na elder ng sekta, si Muksui. Tito, kung gusto mong protektahan ang disipulo mo, dapat makatwiran pa rin. Ninakaw ng batang ito ang aking bag ng imbakan. Na naglalaman pa ng isang dekalidad na kapsula ng foundation. Huli siya sa akto. Ayon sa mga patakaran ng sekta. Dapat tanggalan siya ng kultibasyon.
At palayasin sa sekta. Ninakaw niya ang iyong kapsula ng foundation. Kanina noong malayo pa, hindi ko napansin. Ngayong malapit na. Parang pamilyar ang suot na damit ng batang ito. Ito nga ang disipulo na ipinilit sa akin ng ikalimang kapatid. Kapag ang mga tao sa tuktok ng Kaizu ay nagkamali, ako mismo ang magdidisiplina sa kanila. Hindi pa oras para sa isang junior na tulad mo na bumunot ng espada rito. Lin Feng, sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Kung ikaw nga ang nagnakaw niyan, hindi na niya kailangang kumilos. Ako mismo ang magpaparusa sa'yo. Guro, sa wakas ay bumalik ka na rin. Kung nahuli ka pa ng kahit isang saglit, gagawin na akong giniling na karne ng ate na ito. Ikaw si Ate Wanggang, di ba? Paulit-ulit mong sinasabi na nagnakaw ako ng gamit mo. Gusto ko lang itanong sa'yo. Kailan mo ba nawala ang lalagyan mo ng gamit? Kalahating buwan na ang nakalipas, bakit? Eksakto. Kalahating buwan na ang nakalipas. Ilang araw pa lang akong nakakapasok sa sekta. Imposible namang may kapangyarihan akong maghati ng katawan. Para nakawin ang bag mo mula sa malayo. Kanina lang, medyo naguluhan ako dahil sa plakang ito. Pero kung isipin ng mabuti ngayon, may malaking butas talaga sa kwento tungkol sa oras. Tingnan mong mabuti ang mga bote ng gamot na ito. Mas malinis pa ang loob nito kaysa sa mukha ko. Kung ako nga ang nagnakaw nito, hindi ba dapat sinira ko na agad ito? Bakit ko pa ito dadalhin para lang maging ebidensya laban sa akin? Malinaw na may nagnakaw ng mga tunay na gamot. Tapos ibinigay sa akin ang mga basurang ito para ako ang mapagbintangan. Ito. At saka ate, nasa yugto ka na ng foundation building. Ang selyo ng espiritu sa lalagyan ng gamit. Kaya ko bang buksan sa antas ko na unang antas pa lang ng key refining? Mabilis man akong magalit. Pero siguradong hindi ako tanga. Hindi tugma ang oras at walang laman ang mga bote ng gamot. At may dalawa pang tao na kusa pang pumunta para magsumbong sa akin. Sigurado pa silang si Lin Feng ang nagpapatrolyang alagad dito. Buwisit, ginawa pa akong kasangkapan ng mga walang hiya. Tito Muksue, naging padalos-dalos ako ngayon. Sa susunod na araw ay pupunta ako para humingi ng tawad. Pero hindi pa tapos ang usaping ito ngayon. Nasaan ang dalawang alipors ni Wu Xiaofeng? Pupuntahan ko sila ngayon din para durugin ang mga buto nila ng paunti-unti. Mag-iingat ka sa pag-alis, Ate Wang. Guro. Mabilis pala ang dila mo. Maglinis ka muna ng sarili mo. Saka ka pumunta sa bundok para makipagkita sa akin. Grabe, sa wakas ay may guro na rin ako. Patay na, yari na talaga. Akala ko makikita ko ng maputol-putol si Lin Feng. Sino namang mag-aakala na biglang babalik ang pang-apat na elder? Hindi lang siya hindi namatay. Nalinis pa niya ang hinala sa kanya. Kapag natauhan si Wanggang, siguradong maimbestigahan niya ako. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng maupo lang at maghintay ng kamatayan. Pupunta ako kay Lolo. Ngayon, si Lolo na lang ang makakapagligtas sa akin. Kailangang bago pa sumugod si Wanggang, ay maipasa ko na ang sisi sa iba. Lolo, iligtas mo ako, Lolo. Gusto akong patayin ng baliw na si Wanggang. Ikaw na bata ka. Napakalaking tanga mo. Nagnakaw ka na nga, nag-iwan ka pa ng ebidensya. Nabulabog mo pa ang walang katwirang babaeng si Muksui. Lolo, siguradong papunta na rito si Wanggang. Ano nang gagawin ko ngayon? Huwag kang magpanik. Basta't hindi kanya nahuli sa mismong akto. May paraan pa para maayos ang lahat. Ay. Ang iyong alagad na si Lin Feng. Nagbibigay galang sa guro. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko, guro. Huwag mo akong pasalamatan. Ang kautusan ng Qinshan na ginamit mo para makapasok sa sekta. Pulot mo lang iyon, di ba? Guro, ano po ba ang sinasabi niyo? Kalahating buwan na ang nakalipas sa gubat ng mga mahiwagang nilalang. Naramdaman ko na ang aura mo roon. Pumunta ako rito para hanapin ang kautusan ng Qinshan ko. Hindi ko inakalang mapupulot mo pala. Huwag kang kabahan. Ngayong dahil sa tadhana ay naging alagad ka na ng aking tuktok ng Kaizu. Baka nga ito talaga ang nakaguhit sa langit. Ha? Dahil pumasok ka na sa ilalim ng aking pamamahala. May mga pangunahing kaalaman sa mundo ng kultibasyon na dapat mong malaman. Ang pagpapakultibay ay ang paglaban sa mismong tadhana ng langit. At pakikipag-agawan ng buhay sa kalikasan. Sa mundong ito, ang mga kultibador ay puno ng pandaraya at traiduran. Ang mga napatay at nanakawan ay makikita kahit saan. Lalo na yung mga gumagala na walang proteksyon ng sekta. Para lang makakuha ng kahit konting pagkakataon. Gagawin nila ang lahat ng masasamang paraan. Kapag naglakbay ka na sa labas sa hinaharap, tandaan mong huwag na huwag magtitiwala kahit kanino. Tungkol naman sa antas ng kultibasyon. Mula mababa hanggang mataas, nahahati ito sa Key Refining, Foundation Building, Golden Core, at Nascent Soul. Kabilang dito, ang Key Refining ang pinakatangi. May kabuang 12 antas. Ang ibang antas naman ay nahahati sa 3 maliliit na yugto. Simula, gitna at sukdulan. Tungkol naman sa mas mataas pa sa Nascent Soul. Hindi mo pa yan maintindihan sa ngayon. Bukod sa pagtuturo sa iyo ng mga pangunahing bagay na ito, ang natitirang landas ay kailangan mong lakarin ng mag-isa.
Ang 2 librong ito at ang mga espiritual na bato at gamot. Kunin mo para sa sarili mong pagsasanay. 3 araw lang ako mananatili rito sa sekta. Sa loob ng 3 araw na ito, kung may hindi ka naintindihan sa pagsasanay, pwede mo akong hanapin sa tuktok ng bundok. Pagkalipas ng 3 araw, lalayo na ako rito sa sektang Qinshan. Tatatandaan ng alagad ang lahat ng bilin mo, guro. Ibang klase rin pala ang gulo rito sa mundo ng kultibasyon. Pawasak lang ng bahay ng walang pasabi. Wala man lang kausap-usap o katarungan. Anak ng bossing. Di ba naayos na natin yung misunderstanding? Bakit bumalik ka na naman para mambugbog? Naayos na yung misunderstanding. Dahil napagbintangan ka lang pala, mas maganda. Sumama ka sa akin sa pangunahing tuktok. Anong gagawin natin sa pangunahing tuktok? Malamang magtutuos. Aalatan ko na ng buhay yang si Wu Xiaofeng ngayon din. Sumama ka sa akin para magkaharap kayo. Ate, dahan-dahan lang sa paglipad. May fear of heights ako. Wu Xiaofeng, lumabas ka rito at humarap sa kamatayan. Hahaha. Kapatid na Wanggang. Anong eksena to? Sumisigaw ka sa pangunahing tuktok. Nasaan ang respeto mo sa sekta? Tito Wu, anong dulatong pinapalabas mo? Sininakaw ng hayop na yan ang aking storage bag. Pumunta ako rito para linisin ang dumi ng sekta. Hay, nakakahiya talaga, walang kadala-dala ang pamilya. Ha? Hindi mo na kailangang kumilos, nalaman ko na ang katotohanan. Nawala sa sarili ang bunggong na to at gumawa ng kalokohan. Nagnakaw siya sa sariling kasamahan sa sekta. At ibinintang pa sa bagong alagad ng tuktok ng Kaiju. Ako mismo ang pumutol sa 2 binti niya para maging leksyon sa lahat. Sige na. Dahil nalinaw na pala ni Tito Wu. Ibalik mo na rito ang aking top grade foundation building pill. Huwag ka nang magalit, yung pill na yon ay kinain na ng bunggong na to. Dahil sa taranta niya. Ngayon, ang bisa nito ay tuluyan na niyang na-absorb. Sinungaling. Ha? Napakalakas ng loob mo. Wanggang, nirespeto kita bilang paboritong alagad ng leader. Pero huwag kang lumabis, nagnakaw siya sa kapwa alagad. Pinalipol ko na ang 2 niyang binti ayon sa batas ng sekta. At pinarusahan siyang mag-isa sa ice cave ng kalahating taon. Tungkol naman sa kapsula ng foundation na nawala sa iyo. Gusto ng matandang ito na magbayad ng 1,000 spirit stones bilang kapalit. Naparusahan na ang may sala at nabayaran na ang nawala. Kung magtatangka ka pang humugot ng espada para manakit sa harap ng marami. Iyon ay kawalan ng respeto sa nakatataas at pagpatay sa sarili mong kasamahan. Tingin mo ba ay palamuti lang ang mga patakaran ng sektang Qinshan? Aba, napakahusay naman ng walang kinikilingang si Wu Changlao. Ang 1,000 spirit stones na ito. Itabi mo na lang pambili ng kabaong ng hayop na ito. Tingnan na lang natin ang mangyayari sa huli. Hahaha. Ganun pala yon, hahaha. Ito pala ang tinatawag na patakaran ng sekta sa mundo ng kultibasyon. Ang mga tinatawag na matutuwid na sekta ay pampalubag loob lang ng mga nasa kapangyarihan. Pangtakip butas lang para igapos ang mga mahihina. Anong hustisya-hustisya, kapit at lakas ng kamao lang ang umiiral. Wu Xiaofeng. Wu Changlao. Siguradong hanggat wala ka pang absolute na lakas. Ang magpakababa at magtago ang tanging paraan para mabuhay. Aba, yung ibang naisekay naman kung hindi sistema, may overpowered na lolo. Ako, pilit na nga lang nagkaguro. Tapos hindi pa pala maaasahan. Pagkatapos magpasa ng kapangyarihan, biglang naglaho at nag-hosting. Kahit man lang after-sales service, wala man lang. Anong kalokohang tadhana ba to? Ang bulok na kalabasan na ito ay parang walang katapusang hukay. Kailangan ko nang magtipid sa mga natitira kong gamit. Isang footwork technique para sa pagtakas. At isang lightning spell naman para sa pagpatay. Ang malamig kong guro, maalalahanin din pala sa binigay na mga gamit. Itaas muna ang kultibasyon. Bago magsanay ng mga spell. Punyeta, hayop ka. Mas mabilis pa ng lamon ngayon. Ang empty spiritual root na to, bottomless pit din pala. Susunod naman, kailangan ko nang magsanay ng martial arts. Ang bilis, higit sa doble ang bilis kaysa dati. Kahit baguhan pa lang ako sa Liu Feng step na to, mabilis pa rin ako na parang hangin. Sa susunod na di ko kaya ang kalaban, panalo na to sa pagtakas. Langit at lupa. Pinagmulan ng lahat ng enerhiya.
Lightning summoning spell, lumabas ka. Nagkamali lang ulit nga. Lightning summoning spell, gumuhit ka. Anak ng, di ako naniniwalang ayaw gumana nito, lightning summoning spell. Hahaha, nagtagumpay rin. Ako talaga ay isang henyo. Bakit pati ako tinamaan nito, walang pinipili? Aha. Ayoko na, kailangan ko nang magpalakas ng katawan agad-agad. Yuh! Punyeta, lumalamon lang pero walang nilalabas. Boss, dakilang ninuno. Huwag mo naman akong takutin ng ganito. Ito na ang huling natitira sa kabuhayan ko. Bakit pati patay na manok na lalamon ng pera, dala-dala mo pa? 100,000 taon na. Sa wakas ay nagising din ako, hahaha. 100,000 taon. Sa wakas ay nagising na ang matandang ito. Hahaha. Sabi ko na nga ba, Lolo? Nuno, turuan mo na ako agad ng godly teknike para sa buong mundo. Isama mo ako magpasikat at lumipad pa itaas. Anak ng anuman. O mortal, bakit hindi ka lumuluhod sa harap ko? Teka nga, anong klaseng husky manok ka ba? Nasaan na yung mythical elder na 100,000 taon na? Napakawalang galang, anong husky manok? Ako ang naghari sa 8 na direksyon. Ang makapangyarihang demon god ng Siyam na langit na tinatawag na Jie. Mukha ka namang husky. Tapos gusto mo pang tawagin kitang Jie. May mali ba sa pagkakakilala mo sa sarili mong lahi? Kung hindi lang nagkaroon ng konting aksidente, nang muli kong buuin ang aking spirit body. Huwag mo nang pansinin ang mga ganyang maliliit na detalye. Bata, napakaswerte mo pa rin. Dahil sa mga pinakain mo sa akin kamakailan. Kahit purong basura at low-grade spirit herbs lang ang mga yon. Nakaungos pa rin para magising ako. Lolo G, hindi ba't napakalakas mo naman? Tingnan mo nga ang sarili mo para kang walang alam sa mundo, sandali lang. Bata, bakit may pamilyar na amoy sa loob ng katawan mo? Espiritual na ugat ng kawalan. Nagsasanay ka pala ng makabagong paraan ng pag-cultivate. Anong makabagong paraan ng pag-cultivate? Hindi ba't kailangan ng cultivation technique mo na sumipsip ng hydrogen? Alam mo rin ang tungkol sa hydrogen. Daan-daang libong taon ng buhay si Lolo G. Walang anuman ang hindi ko alam. Ayos. Napakaraming resources ang nagamit ko. Sa wakas ay nalagpasan mo rin ang limitasyon mo. At tuluyang nakatapak sa yugto ng foundation building. Kapanang mahika. Ang baliw na babaeng iyon ay ang personal na rin ng CNGNN kung gagalawin mo siya. Gusto mo na bang mamatay? Ibig sabihin ba ay hahayaan ko na lang na mapunta sa wala ang paghihirap ko? Hindi ko matatanggap ang galit na ito. May proteksyon si Wanggang mula sa CNGNN. Hindi natin siya magagalaw sa ngayon. Pero para naman doon sa linfeng ng tuktok ng kaiju. Tama ang sinabi ni Lolo. Singilin muna natin ang interes si Linfeng. Sa ganyang paraan mo ng pag-upo at pag-cultivate, kailan ka pa makakarating sa rurok? Kahit gaano pa kaganda ang teknike mo, wala rin itong silbi. Sino bang eksperto ang hindi gumamit ng tambak-tambak na resources para marating ang tuktok? Kung may resources nga lang sana. Hindi ba't dahil din sa'yo? Naubos na ang lahat ng iniwan ng aking guro. Ngayon, sa sobrang hirap ko, balat na lang ang natitira sa akin. Kung walang resources, bakit hindi ka magtrabaho para kumita? Ninang sekta ka naman kahit papaano. Bumaba ka ng bundok para pumatay ng demonyo, mag-deliver o mag-escort. Hindi mo man lang alam kung paano kumuha ng pakinabang sa sekta. Parang tinamaan ng kidlat ang utak mo. Nga pala, kahit papaano ay opisyal na rin naman ako. Pupunta ako sa pangunahing tuktok ngayon para maghanap ng trabaho. Hahaha. Saan galing ang utusang ito? Ano ba ang suot mong magulo at kakaiba? Ang mga mabibigat na trabaho tulad ng pagwawalis, pag-igib ng tubig, at pagbibiyak ng kahoy sa labas ng sekta. Pumila ka doon para sa mga ganyang trabaho. Huwag kang pakalat-kalat dito. Umalis ka rito, nakakaharang ka sa daan. Naparito ako para tumanggap ng misyon. Ay, naku, ikaw pala ang nakatatandang kapatid mula sa loob ng sekta na dumarating. Kasalanan po ng nakababatang kapatid na ito na naging bulag. Ang pananamit niyo ay talagang kakaiba at pambihira. Bumalik sa pagiging simple at natural. Anong misyon ang nais mong tanggapin, nakatatandang kapatid? Ako mismo ang mag-aasikaso para sa'yo. Ang bilis magpalit ng mukha.
Sayang at hindi siya nag-aral ng sining ng pagpapalit mukha sa Sichuan. Maging mapagpakumbaba tayo. Naparito lang ako para kumuha ng isang misyon. Sige po, nakatatandang kapatid, tingnan nyo. Ang mga misyon dito ay puro magagandang trabaho. Ang pagpitas ng ikatlong antas ng espiritual na damo na ito. Napakalaki ng gantimpala. At meron din pag-escort sa karavan na ito. Napakalaki ng kita. Mapanganib kung makakatagpo ng malaking halimaw habang namimitas ng ikatlong antas ng espiritual na damo, pass. Mag-escort ng karavan ngayon. Mag-escort ng karavan. Masyadong matagal, pass. Lungsod ng mga mortal. Mababang antas ng masamang espiritu, ito na lang. Napakabait talaga ng puso ng nakatatandang kapatid para sa mga tao. Pinipili mo talaga ang mga misyon na pumatay ng demonyo at magtanggol sa katuwiran. Humahanga ng lubos ang nakababatang kapatid na ito. Mabilis ang oras at mabigat ang tungkulin. Munting masamang espiritu, narito na ako. Nakatatandang kapatid na Xiaofeng, may magandang balita. Magsalita ka. Ang walang kwentang iyon mula sa tuktok ng Kaiju. Kakatanggap lang niya ng misyon na pumunta sa lungsod ng Qingxi. Ngayon ay mag-isa na siyang bumaba ng bundok. Lungsod ng Qingxi. Nakatatandang kapatid, sa masukal at liblib na lugar na yon. Kahit natatarin natin siya para ipakain sa aso. Iisipin lang ng sekta na pinatay siya ng masamang espiritu. Hindi nila ito may tuturo sa atin, hahaha. Napakahusay. Halika na, sumunod ka sa akin pababa ng bundok. Panglima na ito. Ito na ang panglimang biktima. Tuwing gabi may nawawalang tao. Walang sugat ang bangkay. Walang senyales ng pagkalason. Gawa talaga ito ng masamang espiritu. Jie, marami na kayong naranasan. Gawa nga ba talaga ito ng masamang espiritu? Anong masamang espiritu ang pinagsasabi mo? Kahit ilang metro ang layo natin. Sa isang tingin pa lang ni Jie, alam ko na. Tuyot na ang kamalayan ng taong ito. Malinaw na hinigop ang kanyang kaluluwa. Salot lang ang bangkay na ito kapag iniwan. May tao ba riyan? Sunugin ang bangkay na yan. Para maiwasan ang mas malaking gulo. Sandali, hindi pwedeng sunugin ang bangkay. Baka makahanap pa tayo ng mga pahiwatig. Iha, sa suot mo, mukha kang dayo rito. Alis, tabi ka nga riyan. Huwag kang makialam dito. Hindi mo ba narinig? Umalis ka na agad sa tabi. Hay. Narito nga ako para tumulong. Ay. Ang lakas ng loob mo, nakikita kong may kakayahan ka sa martial arts. Kuda-duda ang kinikilos mo. Tiyak na may kinalaman ka sa kasong ito ng patayan. Hulihin siya. Masusunod. Mukhang hindi ka talaga makukuha sa maayos na usapan. Sino ka ba talaga? Hindi ba kayo ang nag-imbita sa akin? Nandito na ang mismong pakay natin. At nagawa mo pang magtanong pabalik. Ang dakilang master ng sektang Qingshan. Sige na, maghintay muna kayo sa tabi. Lolo G, malalaman niyo ba kung anong nangyari? Malamig na ang bangkay. Pero sa kaibuturan ng kanyang kamalayan, may natitira pa. Isang napakahinang bakas ng aura. Matutuntun ko ba ang eksaktong lokasyon? Hindi pa pwede sa ngayon. Maliban na lang kung kikilos ulit ang kalaban. Mukhang kailangan muna nating maghintay. Bata, ang taong iyon ay isang matu sa yugto ng Foundation Building. Ginagamit niya ang mga buhay na kaluluwa para linangin ang bandila ng kaluluwa. Isang walang kwentang misyon na may gantimpalang 300 puntos ng kontribusyon. Bakit nakatagpo pa ako ng nasa yugto ng Foundation Building? Nasa ika-6 na antas pa lang ako ng key refining. Hindi pwede, lampas na ito sa kakayahan ko. Mabuti pang bumalik sa sekta at humingi ng saklolo. Walang kwentang misyon ito. Sabi nila ay mababang antas lang ng masamang espiritu. Ay! Maliit na daga. Matapos manood ng matagal, aalis ka na lang nang hindi bumabati. Oh, isa palang kultibador sa yugto ng key refining. Hindi masama, hindi masama. Kulang pa ng ilang buhay na kaluluwa ng kultibador ang bandila ko. Gagamitin kita para makumpleto ang bilang. Gusto mong kunin ang buhay ko? Tingnan natin kung kaya mo nga. Aba, kawili-wiling galaw ng katawan, humph. Tumakbo ka pa ng mabilis, maliit na daga. Kapag ang buhay na kaluluwa ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang lasa nito kapag nilinang ay siyang pinakamasarap. Tingnan na natin kung gaano kalayo. Ang matatakbo ng isang basurang tulad mo sa yugto ng key refining. Matandang halimaw, kumuha ka ng napakaraming kaluluwa ng mga mortal. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit?
Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Hahaha, parusa ng langit. Dito sa bayan ng Kingshi. Ako ang langit. Isang hamak na langgam sa key refining. Karapat dapat ka bang magsalita tungkol sa parusa ng langit sa akin? Bata, huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya. Mapapagod ka lang at mapapatay niya kapag nagpatuloy ka. Ate, hindi ba't isa kang UVN? Mag-isip ka bilis ng paraan. Ate, hindi ba't isa kang UVN? Mag-isip ka bilis ng paraan. Hahaha, Lin Feng. Ang bilis mong tumakbo basura ka talaga. Kung saan-saan ka namin hinahanap. Hindi ko akalaing kusa kang lalabas. Tignan ko lang kung saan ka patatakas ngayon. Lin Feng, ang araw na ito sa susunod na taon ang magiging anibersaryo ng kamatayan mo. Kuya, saklolo. Sabi ko na nga ba hindi ako pababayaan ng sekta. Dahil nandito si kuya na may lakas ng BRA. Ligtas na ako. Ano bang kabaliwan yan? Bitiwan mo ako. Ay. Oh, may dumating pang dalawa. Sariwang-sariwa ang kanilang lakas ng espiritu. Hahaha, tinutulungan talaga ako ng langit. Dahil nandito na rin lang kayo. Sabay-sabay na kayong mamatay. Wait Marie, mamatay kayo. Isang matunang Mirise. Lin Feng, ang lakas ng loob mong isahan ako. Ay. Kuya, galingan mo. Hahanap lang ako ng tutulong sa atin. Then Kim E. Hun hindi Renafong. Hehe. Bagong pasok lang sa Kiraso C na may lakas ng loob pang lumaban sa harap ko. Sumuko ka na. Ay. Grabe, ganito pala ang lakas ng B-Rise. Kuya, kayanin mo muna yan. Mauuna na muna ako. Anak ng. Mabilis ang reaksyon mo Sayang nga lang at hindi ka na makakaalis ngayon. Ikaw na naman. Para talunin ka, hindi na kailangang kumilos ni Kuya Wu. Basura ka lang naman na nakapasok sa ni Enel dahil sa swerte. Lumuhod ka at sumamba sa akin ng 3 beses. Baka sakaling iwanan ko pang buo ang bangkay mo. Sandali nga. Luin Hegian Enas na ikaw. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na yan? Mamamatay na nga lang, mayabang pa rin. Mamatay ka na. Hahaha, hindi man lang lumaban. Ha? Iyon lang. Hindi maaari. Bakit ang lakas mo? Ay. Els Mointhon. Nagtatago sa likod ng bulok na kahoy. Akala mo ba wala na akong magagawa sa'yo? Ian Lithot, hankirin mo. Ay. Pulubi. Mas mahalaga ang buhay ko. Kung hindi pa ako alis bago sila matapos maglaban. Kahit abo ko walang maiiwan. Sandali lang, bata. Huwag ka munang magmadaling tumakas. Kung hindi ako tatakas, hihintayin ko silang matapos maglaban. Baliw ka ba? Gagawin mo ba akong pulutan? Bakit ka ba tumatakbo? Hehe, hindi mo ba narinig ang tungkol sa labanan ng dalawa? At ang pangatlo ang makikinabang. Matagal na silang naglalaban pero wala pa ring nananalo. Pagkatapos nito, gaano pa kaya kalakas ang matitira sa kanila? Ang ganito kalaking kayamanan. Talaga bang tatanggihan mo? Bata, nakikita mo ba ang bandilang iyon? Baguhin mo lang ng kaunti. Iyan na ang magiging anyo ng Ian Denfin. Kung hindi ka magsisikap sa tutin, magkikita na lang kayo ng mga kapatid mo sa loob ng Ian Denfin. Jie, ang tinutukoy mo ba ay ang Ian Denfin na yon? Ano ba ang mga kalokohang ito? Hukom na kayamanan yan. Hehehe, ang tinaguriang henyo ng sektang Kingshan. Hahaha, hangin lang pala ang ibubuga. Salot na demonyo. Akala mo ba kayang-kaya mo ako? Plato ng Qiangkun, siilin mo siya. Napakamayabang mo. Pagdaan ng daan-daang multo. Bagyo ng demonyong anino. Aray. Pagkakataon mo na to, bata. Dali, lumabas ka na dyan at tapusin mo na. Ayaw ko nga, paano kung may itinatagong alas pa ang dalawang matandang yan? Lalabas ako na nasa Luin Ali pa lang para magpakamatay. Wagap na nga ang proteksyon nilang aura.
Kapag nakabawi pa sila ng lakas, yari ka na talaga. Kapatid na Linfeng, dali, patayin mo na ang demonyong yan. Pagbalik natin, sa'yo na lahat ng puntos ng ambag. Demonyong nasa Gearsene stage yan. Maraming pabuya sa sekta ang kapalit niyan. Kuya Wu Xiaofeng, ano bang tingin mo sa akin? Ang pagpuksa sa demonyo at pagtatanggol sa katarungan ay tungkulin ng bawat alagad ng sektang Qingshan. Huwag kang mag-alala, kuya. Tutulungan na kita rito. Mabuti kang kapatid. Maling-mali ang hinala ko sa iyo noon. Naku, kuya, napakalaki naman ng pangarap na ipinapakain mo sa akin. Hindi ko yata malulunok yan. Hindi ba't magkasamahan kayo sa sekta? Pupunta talaga siya rito para patayin ako. Kapag di ko siya pinatay, aantayin ko pa bang magbagong taon bago ko bawiin ang buhay niya? Hais, siguradong hindi na ako makakabalik sa sekta ngayon. Sakit sa ulo nito. Hahaha. Pumatay ka ng sarili mong kasamahan ng walang alinlangan. Ipinanganak ka talagang maging demonyong tula. Bata, dahil hindi ka na makakabalik. Bakit hindi ka na lang sumali sa sektang tiyan mo? Tango ka lang. At sisiguraduhin kong makakaabot ka sa Kiryunin stage. Seryoso ka ba dyan, senior? Siyempre naman. Paborito kong tulungan ang mga tulad mong nakababata. Aba, tingnan mo, may eroplano sa langit. Pang 3 taong gulang na lokohan lang yan, mauulol mo pa ako. Ingot, kainin mo to. Nakahanda na ako sa matandang tulad mo. Kainin mo ang patama ni Lolo G. Uwak na sumakay sa eroplano. Adi. Lolo G, galing mo doon ah. Siyempre, ako pa ba? Kunin mo na ang mga gamit at tumakas na tayo. Mapanganib manatili rito. Sandali na lang. Yumayaman na tayo, yumayaman na. Sobrang mairita naman ng dalawang to. Bukod sa ilang daang mababang uri ng linhilae at ilang bote ng basurang gamot. Walang kahit anong magandang gamit. Secret technique, i-equip para itago ang antas at aura ng kultibasyon. Kahit ang mas mataas ng isang buong antas ay hindi ito matutuklasan. Sukat na sukat para sa akin ang jurus na to. Aba. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Ang mababang uri ng lalagyan mo ay hindi ka siya ang mga iili. Ano nang gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng bitbitin to habang gumagala sa lansangan, di ba? Ipasok mo na lang sa kuwa ko ng Mei Kim, problema ba yon? Tanga ba ako sa tingin mo? Ang basurang kuwa ko na yan ay parang walang katapusang hukay. Ipinaglaban ko ng buhay ko para lang makuha ang mga to. Gunggong, nung hindi pa ako gising noon. Kusa lang humihigop ng enerhiya ang kuwa ko para mag-repair. Para maayos ang sarili nito. Ang kuwa ko ng Mei Kim na to ay isa sa pinakamataas na klase ng kayamanang may kinalaman sa kalawakan. Talaga. Anong totoo o hindi? Subukan mo kaya para malaman mo. Lupet, ngayon hindi na ako kailangang mag-alala, hahaha. Yari na. Wu Changlao, hindi ito maganda. Namatay ang ilaw ng kaluluwa ni Senior Xiaofeng. Lolo G, wala pang 5 li sa harap ay lungsod ng Liuyon na. Bata, hindi ka na makakabalik sa sektang Qingshan. May dala-dala ka pang kaso ng pagpatay. Pagpasok sa lungsod, mag-low profile ka para sa akin. Mas mabuting magpalit ka ng pangalan. Para hindi mabisto ang tunay mong pagkatao. Kailangan pa bang sabihin yan? Matagal ko na tong pinag-isipan. Sa bayan ko, may sikat na kasabihan. Tagapagligtas sa hirap si Lin Chanzon. Pero si Li Fiyu ang pumapatay at nagsusunog. Simula ngayon, ako na si Li Fiyu. Bakit parang malas pakinggan ang pangalang Li Fiyu? Ano namang alam mo? Ito ang tinatawag na protagonist halo. Simple pero may dating. Mukhang ordinaryo pero mapanganib. Malapit na tayo sa harap. Mauuna na akong magtago. Lolo G, parang may mali sa sitwasyon ah. Bakit ka natataranta sa ganitong eksena? Parang may hinahanap silang pugante. Kumalma ka lang. Gamitin mo ang sining ng pagtatago ng aura para ibaba ang cultivation mo sa antas 2 ng key refining. Hinto, anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang suot mo, napakakakaiba? Isa lang akong gala na kultibador. Pumunta rito sa lungsod ng Liuyon para maghanap buhay, hehe. Sige na, sige na. Anong pangalan mo? Ako po si Li Fiyu. Anong sabi mong pangalan mo?
Li Fiu po, bakit may problema ba? Siya nga. Ang manyakis na si Li Fiu na dumukot sa panganay na dalaga ng pamilyang Chen. May pabuya ang pamilyang Chen na 10,000 low-grade spirit stones. Patayin siya. Putsa. Hindi ako yan, wala akong ginawa. Mga kuya, nagkakamali kayo ng tao. Ihanda ang pormasyon, hulihin ang magnanakaw. Ang tanga mo. Tumakbo ka na. Hakbang ng umaagos na hangin. Huwag kang tatakas, magnanakaw. Lolo G, ano ba talagang ginawa ng Li Fiu na yon? Nahayop na yan para magka-lockdown sa buong lungsod. Ayan, maghehe ka pa. Hindi nga magandang pangalan ang Li Fiu. Kuya, may balita galing sa pintuan ng lungsod. Nakalusot na sa kanlurang distrito ang manyakis na si Li Fiu. Kapag nahuli natin siya, ang 10,000 spirit stones ng pamilyang Chen ay laali. Ay. Kuya, siya yung nakadilaw. Siya si Li Fiu. Napakalakas ng loob mong manyakis ka. Nakatapat mo ang 2 salot ng liuyon. Sumuko ka na. Aling mata niyo naman ang nakakitang wanted ako. Manyakis, sumuko ka na ng mahinahon. Para hindi ka na masaktan. Sandali lang, mga kuya. Saan niyo ba nakita? Na ako ang wanted na yan. Ikaw mismo ang nagsabi sa pinto ng lungsod na Li Fiu ang pangalan mo. Kahit hindi masyadong hawig sa drawing. Siguradong nagbala kayo ka lang. Li Fiu ang pangalan ko. Pero hindi ako ang Li Fiu na yon. Hayaan mo na nga, nagmamadali ako. Wala akong oras makipaglaro sa inyo. Nasaan na siya? Ay. Wala na nga kayong makain. Gusto niyo pa ng pabuya? Tingnan ko nga kung ano talaga ang hitsura ng Li Fiu na to. 10,000 low-grade spirit stones. Tingnan ko nga kung ano talaga ang hitsura ng Li Fiu na to. Putsa, ano to? Hindi ba ito yung pumutol sa demonyong sawa ng itim na bakal sa isang tebas lang? Gusto mo pa ba akong perahan at lokohin? Aba, rurok ng yugtong foundation building. Kaya palalakas ng loob mong gumawa ng gulo sa lungsod. Aba, may pabuya ang pamilya Chen para sa manyakis na si Li Fiu. Napakababa ng mga pamamaraan. Pumasok ng palihim sa mansyon ng pamilya Chen sa gabi. Itinakas ang panganay na dalaga ng pamilya Chen na si Chen Wanner. May pabuya na 10,000 espiritual na bato sa makakahuli ng buhay o makakapatay sa kanya. Napakawalang hiya naman. Kinuha na nga ang mga gamit ko. Ngayon kailangan ko pa siyang saluhin habang tinutugis ng buong lungsod. Kababalita lang ng mga bantay ng lungsod. Tumakbo si Li Fiu sa eskinita na ito. Palibutan inyo ang lugar na ito. Huwag kayong magpapalabas kahit isang langaw. Ay. Nahanap na siya. Nag-iba ng mukha ang batang ito. Pero ang kahina-hinalang kilos na yan ay hinding-hindi magkakamali, panain nyo. Ikaw ang kahina-hinala. Buong pamilya mo ang kahina-hinala. Jeye, takbo. Hakbang ng agos ng hangin. Huwag nating hayaang makatakas ang manyakis na yan. May mga sakit ba sa utak ang mga taong ito? Dahil lang sa isang pangalan. Hoy! Salo! Ubo. Anong klaseng laso na puting usok ang ginamit ng magnanakaw na ito? Ay! Maghanap kayo, kailangang mahukay ang manyakis na yan. Ha, buti na lang at maliksi ang katawan ko. Naku, ang presensya ng banal na kamalayan ng isang eksperto sa yugtong Golden Core. Sa ilalim ng banal na kamalayan ng yugtong Golden Core na ito, mabubunyag agad ang pagbabalat kayo ng sining ng pagpigil ng hininga. Nariyan na. Dumaan na ang banal na kamalayan ng eksperto ng Golden Core. Hahaha, matandang Chen. Bakit kailangan mo pang gawin ito? Tapat ang pagmamahalan namin ni Wanner. Huwag mo nang paghiwalayin ang mga nagmamahalan. Sa susunod na araw ay bibisita ang manugang mo para magsilbi ng tsaa. Manyakis, huwag kang tatakas. Hay, buti na lang lumitaw ang totoong may sala. Makaalis na nga muna ako. Xiaofeng, ang mahal kong apo. Kahit sino pa siya. Kukunin ko ang kaluluwa niya at wawasakin ito. Wu Changlao, tanggapin mo ang aking pakikiramay.
Ngunit huwag mong kalilimutan ang ating pagtutulungan. Huwag mong hayaang masira ang plano dahil sa personal na galit. Manahimik ka. Inimbestigahan ko ang amoy na naiwan sa pinangyarihan. Tiyak na may kinalaman doon ang bastardong si Lin Feng. At ang baliw na si Wang Gang ay hindi rin dapat mabuhay. Hahaha, ano ngayon ang balak mong gawin? Mag-isip ng paraan para mapababa siya ng bundok. Para imbestigahan kung paano namatay si Xiaofeng. Pagdating ng oras, kakailanganin ko ang tulong ninyo para pigilan siya. Kapag namatay si Wang Gang, ang kasalanan ng pagpatay sa kapwa alagad ay natural na ibibintang sa tumatakbong si Lin Feng. Hehe. Kayong mga nagpapanggap na mabubuti. Kapag naging masama ay mas malupit pa sa aming mga demonyo. Sect leader na kapatid. Napakalungkot ng pagkamatay ni Xiaofeng. Tiyak na may kinalaman dito si Lin Feng. Pakiusap, sect leader, hulihin ang batang yon. Paano mangyayari yon? Nasa yugtong ki-refining pa lamang si Lin Feng. May kakaiba sa bagay na ito. Humph, dahil sa tingin ni Wang Gang ay may kahina-hinala. Ipaubaya na lang kay Wang Gang ang pagbaba sa bundok para mag-imbestiga. Palagi kang patas at walang kinikilingan. Hindi mo naman siguro pagtatakpan ang isang bagong dating. Sige, mag-imbestiga ka. Kung si Lin Feng na ang gumawa nito, ako mismo ang pupugot sa kanyang ulo. Humph. Napakalungkot naman, Jie. Kapag sumikat na ako balang araw, ang unang gagawin ko ay bilhin ang lungsod ng Liuyon. Ito lang ba ang kaya mo? Mas mabuting umalis muna tayo sa magulong lugar na ito. Eskrima ng Qinshan. Nagbabagang kapatagan. Anak ng pusa, si Wang Gang. Bakit siya hinahabol at gustong patayin ng mga maverick na kultista? Parehong nasa gitnang yugto ng Foundation Building ang dalawang kultistang iyon. Bawat atake ay nakamamatay. Paubos na ang espiritual na lakas ng babaeng ito. Pinagtutulungan siya ng dalawang kultista sa gitnang yugto ng Foundation Building. Mukhang katapusan na ni Wang Gang ngayon dito. Napakalupit umatake ng mga kultistang ito. Bawat galaw ay nakamamatay. Bata. Masyadong malalim ang tubig dito. Tumatakbo na tayo. Kahit paano ay magkasama kami sa sekta. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Hindi nga nagkamali, siya nga ang direktang disipulo ng pinuno ng sektang Qinshan. Kahit tinamaan ng kakaibang laso ng aming magkapatid, nakatayo pa rin siya. Hahaha, huwag nang pumalad. Sumuko ka na lang sa kamatayan. Para maiwan naming buo ang bangkay mo. Gusto nyo ang buhay ko? Ipalit nyo muna ang mga ulo nyo. Ay. Yi. Naghahanap ka ng kamatayan. Baging ng impyerno. Eskrima ng Qinshan pagkadurob ng mga bato. Pagsabog ng demonyo. Dugo ang teritoryo ng demonyo. Kahit mamatay ako, isasama ko kayo sa hukay. Mamatay na kayo. Grabe, napakabangis naman ng babaeng ito. Huwag ka nang tulala riyan. Kung gusto mong makinabang sa gulo, bilisan mo. Ang ingay dito ay tiyak na makakaakit ng iba mamaya. Bata, hindi ba't hinabol ka ng babaeng ito noon? Dala ang malaking espada sa buong bundok. Hubaran mo na siya ng mga mahahalagang gamit. Tapos tumakas na tayo ng malayo. Tingin mo ba sa akin ay tanga? Paborito siya ng pinuno ng sekta. Kung mamatay siya rito, tiyak na babalatan ako ng buhay ng mga matatandang halimaw na yon. Saka isa pa. Magkasama naman kami sa sekta. Hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang siyang mamatay. Hindi pwede, malalim na ang lason sa katawan ng babaeng ito. Hindi ito kakayanin ng ordinaryong tableta. Jie, maglabas ka naman ng kahit isang patak ng espiritual na likido. Isang patak lang ha. Kapag sumobra, mag-away tayo. Napakakuripot talaga. Oh. Sa wakas ay ligtas na ang buhay niya. Ngayon, ako na ang tagapagligtas ng buhay mo. Paggising mo, dapat kang lumuhod at magpasalamat sa akin. Lin Feng, bakit ka nandito? Bakit nandito ang isang magnanakaw na tulad mo? Huwag mong sabihin kakampi mo ang sektang tiyan mo. Ate, makatwiran ka ba?
Kakahila ko lang sa iyo pabalik mula sa pinto ng kamatayan. Ganyan ba ang trato mo sa tagapagligtas mo? Iniligtas mo ako. Malamang kung hindi ako dumaan dito. Malamang ay malamig na bangkay ka na ngayon. Si Wu Changlao pala. Kaya pala pinilit niya akong bumaba ng bundok. Dito pala niya ako hihintayin. Tama, paano namang ang isang tulad kong nasa yugto ng key-refining ay makakapatay sa apo niya? Malinaw na nakikipagsabuatan si Wu Changlao sa sektang tiyan mo. Sige, may utang na buhay ako sa'yo. Sumama ka sa akin ngayon din pabalik sa sektang Qingshan. Ibubunyag ko ang totoong kulay ni Wu Changlao sa harap ng lahat. Huwag ate. Babalik ka para magsumbong. Pero ako, babalik para magpakamatay. Hindi ako pupunta kahit saan. Mas okay pang maging malayang kultibador. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Ikaw ang pinakaimportanteng saksi. Kahit anong mangyari, itatali pa rin kita pabalik. Babalik tayo. Grabe naman, ate. Huwag na tayong mag-away kapag hindi pa tayo tumakbo. Tigop tayong dalawa rito ngayon. Ubus na ang enerhiya ko. Hindi ko na mapalipad ang espada. May utang ba ako sa iyo sa past life ko? Gagamitin ko ang hakbang ng hangin para buhatin ka. Ano bang kinakain mo at lumaki ka ng ganito? Ang bigat-bigat mo. Pagbalik natin, kailangan mo akong dagdagan ng bayad. Hindi ko na kaya, kailangan na nating maghanap ng matataguan. Aray ko naman, ate. Ano ba talagang kinakain mo? Halos mabali na ang likod ko. Ubo. Uminom ka muna ng gamot para kumalma. Kapag naakit natin ang mga maikling kultibador na yon, tapos tayong dalawa. Huwag kang malikot, may dumarating. Sariwa pa ang bakas ng dugo. Sugatan ang babaeng iyon. Tiyak na hindi pa siya nakakalayo. Mag-ingat kayong lahat. Tapos na ang sektang Qingshan sa pagkakataong ito. Ang kanilang ikalimang elder ay mas mukha pang demonyo kaysa sa atin. Hahaha. Huwag nang maraming daldal. Malaking gantimpala kapag nahuli natin ang babaeng iyon. Nandoon sila, patayin. Ako si Li Fiyu na pumapatay at nandarambong. Akala niyo ba madali akong apihin? Ay. Sabay-sabay natin silang patayin. Espada ng Qingshan, hatiin ang hangin. Hindi na niya kaya, sugod. Akala niyo ba hangin lang ako rito? You! Super Lightning Strike. Ay! Huwag mo na silang intindihin. Naku, ate, hindi ko na kaya. Kapag tumakbo pa tayo, mamatay na ako rito sa pagod. Ang tagal nating tumakbo. Gutom na ako. May karne nga. Mainit-init pa. Ang bango. Napakabango talaga. Ate, kain na dali. Kailangang mabusog para may lakas tumakas. You. Salamat sa pagpapakain niyong dalawa. Kung may pagkakataon sa hinaharap. Anak ng. Ikaw pala, ikaw ang matandang manloloko na yon. Ikaw pala yan. Ay, ikaw pala, kapatid, tadhana nga naman. Halika, maupo ka muna at kumain pa. Tadhana mo mukha mo. Napahamak ako ng dahil sa'yo. Alam mo ba? Ikaw na magnanakaw na si Li Fiyu. Halos mapagkamalan akong ikaw at mahuli. Siya nga ang nanggulo sa Pamilya Chen sa lungsod ng Liuyon, si Li Fiyu. Maniwala ka man o hindi. Dahil lang sa magkatunog ang pangalan natin. Hinabol ako sa buong lungsod na parang aso. Habang ikaw naman may kasamang magandang babae at nag-ihaw pa rito. Hindi ba umuusig ang konsensya mo? Hahaha, kapatid.
Mukhang may tadhana talaga tayo, hahaha. Tadhana pa ang tawag mo rito. Kuya, huwag mo na siyang tawanan. Mukha naman siyang kaawa-awa. Ginoo. Humingi ng paumanhin si One sa'yo para kay Kuya Yu. Ayos lang ang humingi ng tawad. Ibalik mo sa akin ang tela sa baywang mo. Hahaha, hindi ba napagkasunduan na natin ito noon? Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Kapatid, palamigin mo muna ang ulo mo. Salamat sa pagsalo ng sisi para sa akin. Tadhana talaga nating dalawa, hindi ba? Anong tadhana ang pinagsasabi mo? Talagang papatamaan kita ng kidlat, mapang-asar ka. Ginoo. Pakiusap, huwag ka nang magalit. Nagsimula ang lahat ng ito dahil kay Warner. Hindi masamang tao si Kuya Yu. Mahal namin ang isa't isa ni Kuya Yu. Ngunit hindi sumang-ayon ang mga nakatatanda sa pamilya. Kaya itinaya ni Kuya Yu ang kanyang buhay para itakas ako. Hay naku. Ang tamis ninyong dalawa. Mukha tuloy akong kontrabida rito. Lifio, nasa rurok ka na ng yugtong foundation building. Bakit hindi ka maging disipulo? Sanay na akong maging malaya. At may guro na rin ako. Mataas ang antas ng kultibasyon mo. Sumama ka sa amin sa sektang Qingshan para tumulong. Kapag nagkataon, ang pinuno ng sektang Qingshan mismo ang pupunta sa pamilya Chen para hingin ang kamay niya para sa'yo. Ayoko nga. Bakit? Napakagandang pagkakataon nito ah. Huwag mo akong bentahan ng mga pangarap. Gulo lang ang mayroon sa sektang Qingshan na yon. Ayokong makialam. Sige, kung ayaw mong tumulong, ayos lang. Ibalik mo na lang sa akin ang dilaw na tela. Ay, dilaw na tela. Anong dilaw na tela? Bakit parang wala akong maalala? Bulag ka ba? Ano ba yung nasa sinturon mo? Ito ba ang tinutukoy mo? Basahan lang naman ito ah. Lifio. Gusto mo ba talagang makuryente sa akin? One, hawakan mo ng mahigpit ang tela. Opo. Kapatid na Lin, magkikita pa tayo ulit. Mahaba pa ang takbo ng buhay. Paalam na. Tumakbo na, talagang tumakbo na siya. Tayo na, Ate Wang. Masaya silang magkasama. Habang tayo naman ay babalik para magpakamatay. Napakalupit naman ng tadhana. Lin Feng. Nasa labas na tayo ng teritoryo ng sekta. Nararamdaman kong magulo na ang daloy ng enerhiya. Bilisan mo pa. Ate, ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kumapit ka ng mabuti. Nakahawak na ako ng mahigpit. Hindi, impossible. Paano ito nangyari? Tumalon ka. Bumaba ka rito. Ayaw mo sa madaling paraan, gusto mo sa mahirap. Ngayong araw, tiyak na mawawasak ang sektang Qingshan. Ang sumunod sa akin ay mabubuhay. Ang sumalungat sa akin ay mamamatay. Talo na si Qin Yunzi. Kayong mga hangal, bakit hindi pa kayo? Sumuko at ibaba ang inyong mga mahiwagang kagamitan. Kapag ako ay nagalit, papatayin ko kayong lahat at ipakakain sa mga aso. Matandang asong Wu, papatayin kita. Nababaliw ka na ba? Magpapakamatay ka lang kapag lumabas ka ngayon. Bukod sa pagiging karagdagang bangkay, walang magbabago sa sitwasyon. Kung patay na talaga ang pinuno ng sekta, ikaw na ang huling pag-asa ng sektang Qingshan. Pagbalik mo, kailangan mo munang magtago at magpalakas. Maghanap kayong mabuti, walang palalampasin. Huwag mag-iwan ng kahit isang buhay. Hehe, pumatay at mang-upak, si Lifio ang gagawa niyan ngayon. Bitawan mo ako. Kumalam ka nga. Kung lalabas ka ngayon, tepo ka agad. Maghanap muna tayo kung may nakaligtas pa. Sumunod ka sa akin, huwag kang gagawa ng ingay.
Sandali, may pagbabago sa formation. Ito ang lihim na silid ng pag-ensayo ng mga nakaraang pinuno. Ang tagapagmana lang ng pinuno ang makakabukas nito. Ay! Dakilang matanda. Ubo, ubo, ubo. Dakilang matanda. Bakit po kayo nagtamo ng ganitong kalubhang sugat? Nasaan po ang aking guro? Ano po ba talaga ang nangyari? Sumugod ng buong puwersa ang sektang tiyan mo. Sinira ng hayop na si Woody ang pinaka-core ng formation. Ang pinuno, kalahating oras na ang nakalipas, ay pinasabog ang sarili niyang golden core. Para makasabay sa kamatayan ang mga malalakas ng sektang tiyan mo. Kunin mo ito. Sabi ng kunin mo. Nasa singsing na ito ang huling pag-asa ng ating sektang Qinshan. Ipinagkatiwala ito sa akin ng aking kapatid na pinuno. Ngayon, ikaw na ang susunod na pinuno ng sektang Qinshan. Hindi, ayoko po. Dakilang matanda, isasama ka namin. Basta makatakas tayo. Tiyak na mapapagaling ka namin. Tuluyan nagnila mo ng demonic key ang katawan ko. Hindi na ako mabubuhay. Lin Feng, bagaman maikli pa lang ang pananatili mo sa sekta. At medyo tusok akong kumilos. Pero pagdating sa usaping tama at mali, mas gising ang isip mo kaysa kahit kanino. At mas matigas ang loob mo kaysa sa iba. Dala mo ang kautusan ng Qinshan nang pumunta ka rito. Marahil ito ang tadhana. Basta't buhay pa kayo. Hindi mawawasak ang sektang Qinshan. Ang mga natitirang daga ng sektang Qinshan. Dito pala kayo nagtatago. Iabot niyo ang gamit. At bibigyan ko kayo ng mabilis na kamatayan. Dakilang matanda, hindi ako alis. Kahit mamatay ako ngayon, kakagatin ko pa rin ang laman niya. Hangal. Ay. Ialis mo siya. Ialis mo siya. Ialis mo siya. Ay. Dakilang matanda. Paalam. Mga langgam na hindi alam ang sariling limitasyon. Walang duda. Ako ang makakalaban mo. Baliw, matandang hukluban, ayaw mo na ba sa buhay mo? Hindi pa tapos ang sektang Qinshan. Subukan mo lang. Anak ng pating naman oh. Muntik na akong isama sa hukay ng baliw na yon. Ito na ang pagkakataon. Takbo na. Mabilis silang tumakbo ah. Hindi makakalayo ang dalawang tangang yon. Maghanap kayong mabuti. Hehe, nahanap din kita. Naghahanap ka ng kamatayan. Lipad ng uwak. Matandang aso, kukunin ko rin ang buhay mo balang araw. Babalik pa kami.